Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa mga sinigurasyon na naka-focus na para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang nila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Why? Na? Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katuhuran mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isa ramang edisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Huwebes, Enero 22, 2026. Kung mga biyan iniyang ika-4 sa 5 tanan ka Huwebes karon nga bulan sang Enero 2026. Sa kinandang mga ikaw ninyo, tubtob, alas 9:55 sa buong iyang hapon, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa itong mga sukitag paramati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, sumuman sa itong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Inatamyaw manaton siyang isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers kag Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton sini nga pagpalagad pinaagi online. Ang balita, issue kauban pa mamatay live sa 585 kHz silisuan sang inyong mga radyo sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton sining pagpalagad sa buong iyang aga. Storya na ito ng pila ka mga development sa Dinagyang Festival o sa mga kultura na ito nga magpadulong sa downtown area o kundi sa city proper mga biyan. Please be informed mga biyan nga mayara sa ginapatuman nga pagsarado sang dalan o kung road closure sa pila ka mga dalanon sa downtown. O partikular nga hindi na maagyan sa mga motorista ining dalan mga biyan sa tubang sa Kapitolyo. Porsyon pagid sa dalan sa tubang sa Delgado o sa bahin sa Delgado kag Valeria mga biyan. Subuman ang area mga biyan sa Mabini. May mga area dira mabiyan nga temporaryo nga
serado anay para nga makahatag man sa ligwa sa mga preparasyon sa dinagyang festival, particularly sa igapahamtang nga mga food fest area. Sa aton sining nga mga kauturan nga magbiyahe pa lang o kung magalabay pa lang sa sining nga mga destinasyon, please be informed nga posible nga maglawig sa additional 20 tugtog 30 minutos ang inyo sining pagbiyahe. Inakon basihan ang aton siniya nga pagbiyahe kaina pag-considering ati ang aton nabi nga pagbiyahe normally gadulungan kita sa pagsulod sa iban pa nga mga nagatrabaho sa mga narituhay mga opisina, pero basic karon na magturtawhay naman naglauman naman ang liwat nga pagparumbalik sa pagbugot sa mga salakyan sa tion sa hapon or at 5 in the afternoon sa oras naman sa pagpuruli sa mga empleyado. Samtang please be informed mga danha nga kabahin sa mga pagpanghanda sa atong sining gobyerno para sa matalunsay kaga masadya nga paghiwat sa dinagyang festival. Nagahiwat na kahapon mga biyan sa send-off ceremony ang aton sining kapulisan nga magabantay sa mga nanuhay-tuhay nga mga area nga masami nga ginadugukan, no? Especially sa downtown area, sa bahin sang Mandurriao, sa din madamo ang nagtilipon para sa nanuhay-tuhay nga sinadya. Samtang siban pa nga balita, bantayan man mga biyan sa aton sining pagpangalagad ang posible nga paghatag mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanuhay-tuhay nga mga aktibidad. As we speak mga biyan, mayara karon sang ongoing nga paghatag sa pagkilala sa mga the Outstanding Young Men of Contoing 2025 awardees sa Malacanang. Pero ang ining aktibidad mga biyan, ginatambungan iya ni Executive Secretary Ralph Recto. Ang tuwing isa ka tuigan nga recognition nga ginahatag sa mga Pilipino edad 18 tugtog 40 anyos, organized by JCI Philippines with the support of the Toing Foundation, other partners and stakeholders. Ang karon iyang tuig na tema sang JCI Philippines Build Better naga-capture sang spirit of the arduous journeys as they have chosen to create better communities pinagi sa pag-uplift sang marginalized kag pagpabaskog sang mga wala sang tingog. The awardees introduce innovative ideas nga nag-advance sa mga nanuhay-tuhay nga industriya, mga institusyon kag sosyedad, thereby building better lives and communities where every Filipino can thrive. Alas 9:12 na sa aga. Samtang sa mga natingala kung atubtub karon wala pa sa banderita sa bahin sa downtown area nga isa sa mga palatandaan sa pagsinadya sa dinagyang festival. Ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kung IFFI nagpagwa na mga biyan sang pahayag na hindi sila magbutang sa mga banderitas sa mga dalanon sa syudad. May kung may gangtanan sa tuigan nga selebasyon sa dinagyang festival. Agbatag ni Joyce Ann Cabisillas, ang Executive Director sa IFFI, na desisyonan nila nga hindi na magbutang sa banderita sa mga dalanon sa city proper mangod mahawan na ang mga spaghetti wars sa mga dalanon. Hinbahay niya nga mas ma-highlight ang katahom sa heritage building kung wala sang banderitas. Pinagi sini mas makita man sa maayo ang performances sa mga tribo. Isa man sa nangin rason sa pagbaiway sa banderita sa muang ilang pagkontrol sa paggamit sa single-use plastic. Gani mas maayo nga hindi paggamiton ang banderitas bangod isa lang ini kagamit kag ginahaboy man dayon.
Dugang niya ang mga banderitas dapat isabit sa mas mataas nga porsyon gani dugang man nga pagpanghangkat sang ilang magbutang ilabi pang madamo pa sang linya sang kuryente. Kinatag naman ni Clavisillas nga may banderitas naman nga igapahamtang sa dinagyang food festival kag hindi nila mapugan ang mga pribadong establishmento na magpahamtang man sa ilang kaugalingon nga mga banderitas. O isa sa gina-consider gid no sa aton sining IFFI ang mangin imahe sa downtown area, particularly sa dalan sa downtown mga biyan o kunang ginataon naton nga Calle Real. Hinahibalaan ta mga biyan, grabe ang efforts ng aton sining city government in partnership with More Power nga mahawanan ang mga spaghetti walls nga santo anay ginakabigid sang karamaan nga eyesore o kung masakit tulukon bangon daga pagguba-guba sa aton siniiyang nga mga imahe o kung maginatawag nga mga heritage building. Kung mayara karon siyang mga spaghetti wires or banderitas, ito kaangay lang nga nagbalik naman ang mga daan nga spaghetti wires blocking the view sa aton sining mga heritage building. So sa bunga daan mga biyan, madamo sa mga nagakuha ni bala sa mga shots gamit ang drone. Kung mayara sa banderitas, hindi ginagawa ma-highlight no, ang itsura sa mga facade sa mga building. At the same time, kung may mga naga-perform nga tribo, so hindi mo ginagawa ma-appreciate kasi kung sa babaw ang camera mga biyan through sa sining nga mga drone, tendency matapalan o matabunan sa mga banderitas ang mga shots nga nagmi kung tani kung wala ining nagablock. Pero umnahang pantagid no, ang sentimiento sang tanan, especially sa mga mahiligid ka magdagyang sa downtown area nga ang ining mga banderitas ang nagaserbe nga indikasyon nga mayara sang sinadya. Iti we all know sa subong pa lang wala pa niya sa mga performances dito sa downtown area. Without the banderitas, daw kaangay lang nga daw normal lang okasyon o kung normal lang adlaw dito sa downtown area. Sa eskwela pa ko kung hindi ko magsala mga biyan no? As early as first week sa January, makitaan mo na ang mga banderitas nga natakod sa nunay tuhay nga area sa downtown. Pero yung katingala nato nga naglabot lang sa ika-3 kaga subong nga simana, waay gudya sang banderitas magluwas sa pila ka mga area nga may mga ginpambutang sila yan. No? But that was provided sa mga private establishment o sa mga pribado nga mga establishmento. Bilang duga nga disenyo sa ila sining nga lugar. Pero ang naandan ng mga banderitas waay gidya. Waay gidya sa may haling kadi sa may Dalan Solis padulong sa Dalan Isnard. O kunya hindi ganit halin sa may Dalan Valeria padulong sa Dalan Delgado. Waay gid. Pero again ginatag sa IFFI nga may mga banderitas naman ipahamtang sa dinagyang food festival. Kag hindi man nila mapunggan ang mga pribado nga mga establishmento magpahamtang sa ila mga kaugalingon nga banderitas. Magakuha man kita sa mga update daw gikan sa aton nga mga kupdanan sa aton sining padayon nga pagbantay mga biyan sa development sang dinagyang festival. Na-mention ko kayo ang pila ka mga dalanon nga nakit-an nato nga ginpang siraduhan, pero this time mga biyan magakuha kita sang dugang pagin nga mga detalye. Angot sa mga dalanon nga natalana pagasiraduhan, kaya as we move closer mga biyan sa dinagyang highlights, expect naton nga mas makitid pagin kadalanon ang pwede naton nga masudlan.
Kag para idulong sa aton ang detalye sa sining nga balita, kuha nato ng live report ni Janelle Bacray. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Jen, good morning. Jeep, dugangan pa ang mga karsada nga pagkasiraduhan sugod subong adlaw January 22 kasunod sa pag-umpisa na gid no sang mga food festival diri sa may bahin sa downtown area. Kabahin ni sang mga major activities sa aton siniyang dinagyang festival kung sa diin nga ang mga karsada kahapon Delgado Street pa lang ang una nga siraduhan pero subong adlaw madugang ang Bonifacio Drive diri ni sa tubang sang sang Hall of Justice ayon Solis Street, Valeria, Isnart kag Mulilo ni Subuman Arsenal Street. So kahapon isa lang kakarsada ang daw na-occupy sang installation sa mga food kiosk pero subong madugangan nini kag sunod sa aton sini Iloilo City Traffic Transportation Management Office mangin heavy traffic na ang mabatsyagan naton diri sa may city proper area kay karon sa hapon may mga programa na may mga food festival na nga pagahiwaton subong man may mga mag-perform ng mga local bands sa sini nga mga event area Jay. So sa aton nga mga motorista at sa mga nagabiyahe sa syudad sa Iloilo, hindi na kamo matingala kay iti daw halos pila na kasing mana ang sulit-sulit diri sa aton sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office nga sa subong may siraduhan nga mga dalan na Jay. Jen, buwas, no, well, we understand nga mayara na sa mga ginpatuman nga suspension sa trabaho sa City Hall at the same time suspension sa klase. Pero natalapanda natin sa mga nagbigan ng mga edisyon sa binagyang, ang Biyernes na pwede pa dyan kasulod ang pila ka mga salakyan sa downtown area. For this year, Jen, may aras ng information kung baga kasubo nga set up ang mangin sitwasyon o kung total closure gid ang ipatuman sa aton sining mga motorista. Subong adlaw January 22 may mga areas pa nga pwede ma-consider no. Ang full implementation sang road closure suno sa aton sini nga ICTTMO sa January 23. So Biyernes gidya. Subong Huwebes buwas nga adlaw lauman ang full closure sa mga identified ng mga karsada. Subong medyo makapanigalot ka pa. Bugaling kay traffic gidya no. Especially ang dalan is dark. Kay kung tanawon mo ang sa dalan is dark doon yung basa, ara gidadang sanga-sanga sa dalan doon. Solis, Valeria, subong installation na. So butsulingon pwede ka pa da kaagi pero hindi na mo siya na-smooth no ang dalan kag sa buwas full closure na ginaging patuman sa aton siniya nga ICTTMO sa mga identified na areas sa J. Ayun, sa for information man dyan sa aton sining kultura, especially for those nga nagadabay din bala sa General Luna, paliko kung tanik sa may Kapitolyo, sila doon ay na dyan ha, kayo na paglabay nato na sinsiraduhan na if you are going na magpaharo kung palapas, kinahanglan mo pa na maglabay sa tulay o padulong sa mulye para lang na magkapadulong sa lapas sa mga ga-expect nga mas mahapos ang pagbiyahe no sa dusay na po mga road closure na sa bahin sa Kapitolyo. Diyan na-mention na bala kung diin nga mga area ang mag-survey kumbaga nga boundary na gidlamang panugod sa mga road closure buwas nga daw. Dili sa bahin sa Luna Street Lapas kay isa ini sa mga nag-extend sa buong jeep sa una matandaan sa ato mga motorista tubang ga isa nga Huerva na wala pa nada sa judging area number 2 pero subong solo sa ICTTMO nga ma-extend ining traffic closure dira sa may lapit sa West Visayas State University so sa highlights ang dinagyang kagkasadyahan ang tanan nga haro si Pio kag mga kaming POJs no halin sa may haro diri ni sila maagi sa tabok sa West Visayas State University Hospital. So from Haro, hindi Ilopres na maliko na sila diri sa may area padulong sa Commission Civil. Ang i-utilize nila niya ang area sa Burgos diri sa may Commission Civil paisat Taghirillos no lapos sa may Libertad Lapos but silingon hindi na sila maglalagi sa main road at inaandan nga ruta Luna Lapas sa una agi sa Gaisano Lapos sa may Hall of Justice kundi diri ini sila maagi sa Commission Civil sa highlight sa 23 sang
hapon, Jake. For guidance, Jen, ang ining naminaton nga dalan, amuning sa ginaagyan sa nga haro liko tagbak. Kung magpadulong ni sila sa syudad sa Iloilo at the same time kung magbalik padulong iya sa tagbak terminal. So, wala sang pag-usar sang karsada sa may halin West Visayas State University hasta dito sa may downtown area, Jeep. Okay, like Dito sulingon ang lalakton sa aton sa imong kuturan kung gusto nila nga mag-shortcut o maglakat. Dira hindi sila magi. Nag-isol-isol. Kaya kung gusto nila, ang option kiti dito magi sa may Lapas Plaza ang mga salakyan, dito sila pwede mo sila panawag dito. Pero hindi pareho sa una nga naog lang na sa may area na bitasan. May U-turn ang jeep na tunda sa may Unbox, no? Sa may kaysa left turn, Unbox, balik sa may Lapas Public Market. Pwede na da kay U-turn, nang U-turn slot na da sang Haro City, ka. Pero subong sirado na na dira. So buot silingon, dito lang din ang opsyon nila panaog sa may atubang sang Don Benito sa height sang Ginagyang 23 pag posibleng 24, no? Pag pwede man diri sila sa may area sang Lapas Plaza manaog para nga makalakat-lakat sila padulong sa downtown area. Pero kumbaga dyan, ang maximum niya sa Haro CPU or Haro Liko Tagbak, dali na gid lamang niya sa Lapas nga area. Wala na gid opportunity nga makapadulong di sila sa may city proper nga Hindi area. na. Hindi na sila. Kaya ang sa ruta, gin-share sa ato ni Sir Garbanzos, i-utilize nila ini ang area sa Burgos, diri sa may tubang gid kay Isat. Lapos, malibot ni sila sa sa may Herios. Dili naman sa may sulod doon pag interior nga part sang Lapas, no? Balik sa may Commission Civil sa ila sini nga ruta. So butso lingon sirado na ginato ang ilang nga area sa may bahin sang Lapas. Ayun, suma sa lawig-lawig yun, no? Wala ka option itong Lapas dyan, malayo-layo man siya sa dero sa city proper. At the same time, kung siyempre kung biyahe pa ang jeep, expect na ko nga madugay pa na makalapsat niya sa Lapas. Lapit lang jeep eh. Hindi ka kalakat sa Lapas Public Market. Wala pa so. Ang drop-off point sang mga pasahero, lakat-lakat ka lang, dili ka agi Muliluni, asa sa Freedom Dantan, straight. Pero subong, hasta sa may Don Benito, kung gusto mo magdiretso pag diri sa may area sang Lapas Plaza, medyo malayo-layo gawa ang laktanay. Amo nang challenge na subong kag dugang ta na lang hindi lang nila Lapas City proper area kay 8 PM onwards karon January 22. Diri naman sa may diversion road Benigno Aquino, mayara sin blocking ang illumination. Ang illumination buwas pa. Pero karon may may dry run. Alas 8 sa gabi, siraduhan na da ang pila ka porsyon sa diversion road jeep. So laban ang matabo sina ang isa ka lane sang diversion road siraduhan. Ang anay one way himuon nga two way jeep. And John, we have emphasized na sa mga sitwasyon sa bahin sa Haro Lapas. Ano naman dyan ang mga sitwasyon abi sa bahin sa from Molo to Bilya going sa downtown, di na sila kutob. Ang hambal sa nga aton sini nga ICT Timo, ang ma-utilize lang yun nga dalan, hasta lagi sila sa Halanduni nang sa idalog sang flyover kag kilid sang Agustin. Amo na lang ginadariya ang dalan nga i-utilize para sa aton siniya nga mga motorista. Tibot silingon hindi nga nakasunod diretso dito sa ICPO, Lapos Mabini, Valeria kay pasunod na damo. Mabini, Quezon, Valeria is north, no? So Halanduni na lang ginilang i-utilize nila nga maging U-turn area. Ang kung nagyan mo kung maghalanduni street ka, Delgado, Ledesma, hasta sa may super o kung sa terminal market amo na da ang dala na lang gid nga maagyan nila jeep. Ayun, dyan, balik kung halin ka dito sa may Halandoni, kagaluyag mo nga magpalapas, pwede mo malabyan ang nabitasan. Sa nabitasan, may option mo na dyan. Pwede ikaw na maka left turn sa may nabitasan. Kag ang pwede mo ma-utilize ang Halanduni, pagid nga diri sa may Bulilaw area na. SM, palapos dito sa may Jollibee, kag sa may Commission Civil, amo na nga straight ang major street nga pwede nila ma-utilize. Kaya
kung mag-agi ka sa nabitasan la pa, sirado na dam. Ang nabitasan area, wa mo ga isano, ti kay may judging area da. Occupied kag lauman ginada nga siraduhan na da, Jake. Ang sa may bahin siyang ang malapit balan sa St. Therese nga diretso, maagyan pa na buwas sa Jen. Kung naman niya halin sa may Villamolo, halimbawa ma-attend ka sa misa sa may San Jose, may sadsad dito, or sa Veterans Village ka, or General Hughes, pa City Hall. Ang karsada nga buksan dira, portion sang Rizal Street, halin sa may, ang ining dalan, halin sa may Iloilo Terminal Market, wa mo University of Iloilo, Balajit, na ano na ang ma-maximize, dira na tanan paagyon, mga dalan, kung ikaw ay makanto sa may area sang City Hall, Plaza Libertad, Veterans Village, kung mapaghimaras kami, no? Dira ka mo agi kung may salakyan ka. Pero kung lakat-lakat ka malang, cross ka na lang di sa may kung willing ka nga maglakat, lakton mo dira pa snart yung basa. Dira pero sigurado nga traffic ginadira, no? Ang ina nga area sa may Rizal from Iloilo Terminal Market, buwa niya dito sa may University of Iloilo hasta sa may Plaza Libertad intersection na General City proper, Chip. Ayun, Jen, isa pa rin sa mga ginamasami, ginapamangkot sa aton, Jen, ang ining validity bala sa karpas na gina-issue sa syudad. Diin ko ito makasulod ang mga salakyan na may ara sa karpas, Jen. May information na naging panabot ang ICTDMO kung ato ni city government may kantanan sila. Actually, ang tatlong categorize ang tatlo ka mga karpas na to, no? May VVIP sa mga kay Colonel Garbanzos, may VIP, kag ang ordinary nga karpas. So dapat ipakita nila ina, no? Kung ikaw ya residente may malay ka to abi sa may city proper area, hindi ba pwede nga hindi mo ibilin mo sa lakyan mo sa malayo pa. Ang himuon mo da ipakita lang ang ID mo, no? Sa bahin sa aton sini nga mga motorista kaga ang purpose ang imo siniya nga pagpadulong, pero kung sila nga daloon mo gid sa mga major judging areas, hindi ka pwede kay sitaon ka. Ang isa sa mga option is dapat kadto ka sa mga off-site parking areas. Kung sila strictly ganiya, kung hindi kaya VVIP, hindi ka na ganiya pagpasudlon sa mga major streets dito sa may bayan sang syudad sang Iloilo, especially sa performing areas naton na Jake, no? Pero kung may karpas ka na, kung coverage team ka o kung media ka, laban-laban ang rule dira is ibilin mo lang sa off-site parking areas. Ang off-site parking areas sa downtown area, mo portion sa Delgado, Jake. Sa atong sila mga motorista, halin sa University of the Philippines, doctors na hasta sa punta dito, na Delgado, pwede na da mangin off-site parking kasi sa gilid lang. Kaya lang sa half lane, kasi 4 lanes na mo. So ang magtimbang alin, pwede na maparkingan. Suno sa aton sini nga ICTTMO, pero hindi mo na pagdalon dito pasulod ang imo sini nga salakyan. Kay di malaba ng UP. Asa sa may patio, sa may tansa patio, no? Amo na da nga area gin-allocate para sa aton sini nga mga gusto magkanto ka magdala gid sa salakyan nga di malikawan. Dito sila parking. Kung gusto mo magpadangat encore pa na. So lakat ka na. Lakat lang ka. Sulod sa interior pero ibilin mo dito mo sa ang salakyan. Kung ang salakyan mo dalon mo pabintura ka duway mo ditawo. Sigla kung mano ikaw maklampingan. Ang masubo gin-extend pa nga daan ang suspension ng trabaho sa Lunes. So kung nakampingan ka, laban-laban January 27 ka, maka-process ng imo sining lisensya o kung mabayad ka sa multa mo. Huol pa sa imo. Kapag ba nagapuli ka pa sa mga malayo pangalagar kung sa kaumahan sa probinsya, huol gid, no, nga magbalik pa o kung ibili ang imo sa lakyan, bawang din may clamp. Thank you for highlighting, Jen, na may mga categories. Hindi bagay sila pwede. Babaw sa Central Market, babaw sa Iloilo Terminal Market, West Visayas State University Campus. Pero first come, first serve. Amo na. So pwede sila kabilin dahil sa lakyan sa kung mapa-Iloilo Sports Complex sila. Sulod na sila sa may West Visayas.
base kung may ligwat, ipasudlon sila. First come, first serve basis sila. Sa Mandurao dyan, kasi may illumination man dito sa maabot na Biyernes, may mga gin-identify man na mga off-site parking areas for guidance sa atong sining ng mga commuter. Sa dira sa may area, sa illumination area, ang matabo sina dira, ang may nagadalagi man na sa lakyan, pero hindi lang sa tubang sang sang SM City dira. So sa aton sini nga ICT team kay ang tendency sina ang half lane gamiton din na siya. So dira nga area kay malapad-lapad daw wala gagada sang gin-designate nga parking area sa aton sini nga ICT team pero sigurado nga ang dalang diversion kiti ang isa hindi man na magamit mo. Saraduhan din na dira. Pangitan lang sila no? Sa mga malls nga areas, Atria, Mega World, amo na nga mga areas ang pwede nila nga pabilinan sa nila sini nga mga salakyan jeep. So far yan dito sa may Benigno Aquino jeep. Ayun, sa mga nag-inom naman sa mga parking area kabayan, mga balon man kamo sa basurahan, di ba do kaligad to damo dito berilin sa ila sa mga basura. Diyan madamo din nga salamat sa imo sa mga balita. Ang madalo naton update may kangtanan sa estado sang trapiko kag mga update sa traffic closure ing kapatuman sa Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan. General Bakla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, las 9:35 sa aga. So ayun mga biyan, may mga categories ang karpas nga issue sa naton sining city government from VVIP to VIP and the ordinary karpas. It doesn't mean na may karpas kamo all access bisan diin makapadulong kamo. May mga consideration nga ginahatag sa may mga nagauyat sang car passes. But as to the other roads mga biyan, especially sa mga lapit na din sa judging area, di pwede masudlan basta-basta. From road updates, road closures, Pura naman nato ng ining mga key stages nga gamiton sa performance sa mga tribo sa Dinagyang Kag-Ati Tribes Competition kung sa kasadyahan sa Kabanwahanan Kag-Ati Tribes Competition. Ito may mga pagsalangsag kahapon sa informasyon nga ang lapas judging area will not be utilized as a non-judging, will not be utilized as a judging area or di kasadyahan sa Kabanwahanan. So madamo ang nagreklamo nga ginuubra pa nga judging area kung hindi man lang siya manging judging area. Para ang mas klaro nga impormasyon, so naton ang detalye sang balita halin kay Lodi Emery Sanchigudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. ODMs, good morning. Good morning, Japes. Happy Dinagyang Festival sa mga tagpamuti naton sa balita issue kag iban pa. Aton klarohon ang issue na tuhoy sa kontrobersyal na judging area. Amoy na ang judging area number 2 sa may bahin sa Havana Street sa kilid lang sa Gaisano, La Paz. No? So, sa interview naton kay Joyce Ann Cabecillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, iya ginathag no nga ang area dira sa may judging area number 2 ko ng Havana Street sa La Paz ginakabig nga wala sang judges nga mag-standby during the performance sa kasadyahan sa Kabanwahanan no on January 24 no. So busilingon ang mga tribo naton, ang 8 ka tribo nga mapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan, may ara sila sang options no kung maglabay sila sa may judging area number 2 sa La Paz no. Una, may option sila na hindi maggamit o kung hindi pag i-fully utilize ang ilang dalagkuan ng mga props, risers, kag mga gamit sa ilang performance, no? Pero required sila gihapon, Japes, na mag-perform kung maglabay sila. Ikaduha, since wala sang mga judges na ipahamtang, take note ha, during kasadyahan sa Kabanwahanan. So, busilingon,
kung ano ang performance nila sa Lapas Judging Area number 2, kung sa Urbana Street ang Lapas, wala inisang bearing sa ilang at total score sa kasadyahan sa kabanwahanan. No? Iniya, lain naman niya ang protocols in terms sa highlights ng Dinagyang Festival na Dinagyang Tribes Competition. No? Kung may baluan naton, may dugang na 400 ka mga pulungkuan na gindugang dira sa may Lapas area, sa Urbana Street Lapas, para mag-cater sa dugang audience para sa Dinagyang Tribes Competition. Isa adlaw yung jeep sa Dinagyang may ara sang judges nga ipahamtang sa dira sa may area sang Lapas kag maga-perform gid ang mga pito naton ka tribo nga malabay sa area. So unlike sa kabanwahan, sa kasadyan sa kabanwahanan nga may option sila nga i-scale down ang ilang nga performance kag ang ilang nga paggamit sa mga dalaguan nga props, when it comes to the Dinagyang Tribes Competition, manging parte na siya sa judges kag pagtali sa ilang nga score sa overall nila nga performance. Bangod pag-abot sa Dinagyang Tribes Competition, may mga judges nga ipahamtang sa inang area. So I hope no nangin klaro na sa mga nagpamangkot titi kung isipon mo Drapes, so unfair gid man na ginakabig sa nga judging area or performance area number 2, tapos do hindi pag-ihatag sa mga tribo ang 100% nila nga performance kag may limitations, no? Pero ang pagpaathag sa organizers, no, nga ang ini nga limitations applicable lang sa kasadyahan sa kabanwahanan. Kay kung madumduman naton ang seats, no, nga ginkuha sa Iloilo Provincial Government nga wala gid pabaligya sa publiko, ang sa seats sa may Iloilo Sports Complex kag ang seats dira man sa may Lapas Judging Area. Ayun, so klaro ha, ang mga dancers o the performing groups sa dalong sa kasadyan sa kabanwahanan may not utilize, pwede nila hindi pagamiton ang mga props na daragkuan. Kasi ang explanation ABM sa organizers ang kasadyan sa kabanwahanan, late na nahatag o napagwang informasyon, nga wala na ya sa kung may dugang nga judging area. Ang ibang ng mga tribo, ibang nga grupo, nakapaubra na ya sa props that are not applicable o kung hindi siya necessary or hindi siya appropriate, no? Hindi siya makaigo for a reason sa judging area number 2 ang Lapas nga judging area. The reason ko nga wala nila ginakabig ining manging judging area, pero again maga-perform iya sa gihapon ang aton sining mga partisipante sa dalong sa kasadyahan sa kabanwahanan. So lauman lang ating kumbaga may pagbuhin ng kumbaga, pero ang saot ang iban nga mga performances lauman sa gihapon sa aton sining mga kautura. Kanti ang pagpaathag man sa organizer Japes kay ang duha natin ka performance area, ang Iloilo Freedom Grandstand ug Iloilo Sports Complex, natakos na sa mga choreographers, sa mga production design, kag na-adjust na ang performances sa mga tribo natin nga mapasakop sa kasadyahan sa kabanwahanan. Kung i-adjust pag nila ang ilang performance sa may Lapas judging area, basi maka-apekto ina sa ilaman nga performance, basi ang may mga dalaguan nga props ara sila sa at disadvantage. So amo na ang mga ginatan-aw nga mga reason, no? Kag mismo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang naghinyo sa mga tribo nga kung pwede dapat ma-perform sila gihapon sa judging area number 2. Sa Dinagyang Tribes Competition naman, makabig natin ini Japes nga dugang nga challenge para sa picture naton ka tribo. Kaya kung maglantaw ka mo sa mga blockings kag mga performances sa mga tribo naton nga naga-blocking dira sa may area sa Iloilo Sports Complex kag Iloilo Freedom Grandstand, grabe ang ila nga pag-utilize ang space, no? Kag dito halos wala sang limit subong sa props. So pag gusto sila kagamit, so ano ay hana mangin plastada, hindi kay medyo gamay-gamay ang area sa Lapas, no? So nagkaroon natin kung may mga adjustments naman sa bahin sa Dinagyang Tribes Competition. Pero ako niya gani Japes, in the previous years gani nakasya naton sa 4 to 5 ka-judging areas, nagdalagmay man ang spaces sa mga city proper. So I think kayang-kaya din sa aton nga mga tribo nga mag-adjust man sa aton nga bago nga performance area diri sa may Havana Street sa Lapas. Ayun, considering nga bag-o ang ining mga judging area, no, especially ang sa Lapas area,
lauman natin, siyempre may mga gagmay man ng mga adjustment, pero knowing the spirit of the Binagyang Warriors, no, for sure, mga kayang-kaya gini ni Emma Solucionan. Siguro nagdugang na ni sa curiosity sa mga tumalanaw natin sa mga avid na mga Binagyang fans. Kaya kung magsala, sa upong salvo, may Arab isang tribo nga wala sila nag-perform sa bahin sa Lapas area. So daw damo to na dismaya kasi they waited for too long only to be, kumbaga to feel na daw ginitsapwera sila. Wala sila iya ginsapak sa isa ka tribo. So, ayun, may mga siguro may mga hugot na ng iba. Actually, aside pagid sa mga sa mga spectators nato, may mga nakuha man kita nga mga information nga pati ang mga photographers kung na-assign sa Lapas, may kanya-kanya man sila nga mga kumbaga hinubon ang ilang nga mga shots bala nag-expect sila nga full time nga performance ang ilang nga ma-witness, pero siguro part man na japes ang atong nga adjustments no kay kadamo gid sa mga adjustments na ipatuman for this year sa Nagyang Festival 2026 no, hindi lang sa bahin sa mga photographers, mga organizers, pati na sa aton nga mga tribo. So siguro let's hope na lang for the best nga mangin malinong kag matawhay kag mangin madinuago ng selebrasyon naton sa Nagyang Festival. And invite ko mga listeners naton Japes nga ang Tinagyang Food Festival magabukas karon nga gabi ang dira sa may area sang Valeria Street kag Delgado Street. Ang mga participating groups natin, kung di ko magsala, ang Iloilo Hotels and Restaurants Association ako ng IRA, mag-uumpisa sila sa Nagyang Food Fest karon sa gabi. Enero 22 to Enero 25 na ina. Ayun, ulayhon ko na lang. May mga na-confirm na VIP nga magatambong kag magabulog sa atong sinadya sa Binagyang Festival. Yes, no, ang duha ka senador nga nag-confirm na nga maki-celebrate sa Binagyang Festival Jeep si Senator Bam Aquino kag si Senator Bongo. As to the national leaders nga mag-aupod, wala pa kita sa confirmation, pero usually bido na surprise lang kita sa mga national officials nga magtambong sa Binagyang Festival. May araman kita mga diplomats and ambassadors na nagpakita gid sa ilang nga suporta kag nag-confirm nga maki-celebrate sa Binagyang Festival ang ambassador sa South Korea, ambassador sa Germany, ang ambassador sa Canada kag ang mayor sa Guam kag ang ila pagid nga mga iban pagid nga mga officials magaupod tan-aw sa Binagyang Festival highlights no sa Enero 24 kag Enero 25. Kag madamo man kita sa mga VIP guests pagid halin pa sa mga artista, mga singers kag iban pa nga maki-celebrate gid sa Binagyang Festival. So pili lang sila kung anong activity no. Kay ti ang highlight gid January 23 buwaso na may ara kita sa Binagyang illumination and floats, parade of lights. May araman kita sa mga nagkalain-lain na aktibidad na nakaschedule. Free concerts sa may area sa Sunburst Park. May araman sa Festive Walk Mall, SM City Iloilo, kag iban pagid nga area sa Iloilo City. Kag syempre ang highlights ng aton nga festival ang kasadyan sa kabanuhanan sa Sabado ang ginasundan sa Grand Religious Sadsad. Alas 7 sa gabi kag ang highlight syempre ang Binagyang Tribes Competition sa Domingo ina sang aka. Ayun, madamo nga salamat sa imo sining nga mga updates para sa Binagyang Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Chabudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Jerry Abot mga biyan ang pinaka mga development kada lauman ng mga posible nga matabo no, sa Binagyang Festival. Mayara na sa confirm nga mga senador nga mag-aupod sa sinadya sa Binagyang Festival. Ulas na our top 2 sa senatorial race. Si Senator Bongo kag Senator Bam Aquino will be joining us as we celebrate this year's Binagyang Festival. Samtang sa ibang pagod nga balita, may ganda naman sa Binagyang Festival. Hindi lang mga Ilonggo mag-upod sa sining selebrasyon. Mandari ang aton mga kulturan sa probinsya sa Guimaras.
Ay kantanan si Mayor Gando nagpadala sa request sa Marina Agud extend ang biyahe sa Fiber Beach Iloilo Hordan Guimaras vice versa sa highlights ng Dinagyang Festival 2026. Para idulong sa atin ang detalye sa balita, kuhaan natin ng live report ni Paricoy Portarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paricoy, good morning. Pare ko mayong aga nagpadala sa letter request si Mayor John Edward Gandos ng Guimaras. Sagad hinyoon ang Maritime Industry Authority 6 na i-extend ang biyahe sang Fiber Boats Iloilo, Hortan, Guimaras, vice versa sa highlights ng Dinagyang Festival 2026 sa Enero 24 tubtub 25 sa sulat nga ginpadala sa alkalde kay Marina 6 Director Bernardo Polo ginahingyo sini nga extend ang biyahe ang last trip sini Paricoy sa Banwa sang Hordan tubtub alas 10 na request ni Mayor Gando nga extend tubtub alas 2 sang kaagahon sang masunod nga adlaw sa Silingon Enero 25 alas 2 sang kaagahon tubtub Enero 26 man alas 2 sang kaagahon ang request sang alkalde. Pwede na obserbahan ni Mayor Gando. Actually, pare ko, hindi pa lang ni siya mayor. May mga observation na niyang provincial government. At may mga pagdinagusog sa mga residente, mga bisita. Kaya tugtog alas 10 lang ang biyahe. Ang nagkakatabo, lagpas pag-ani kung kisa. Kaya hindi matatapan sa fiber vessels ang mga pasahero nga nagapadulong sa syudad sa Iloilo para magsinadya sa Dinagyang Festival. Kag amo ni no request sang alkalde kag hopefully ma-grant sang Maritime Industry Authority ining request ni extend ang last trip no tugtog alas 2 sa kaagahon. And this could be an opportunity man pare ko kasi balaan ta man sa tiyon sa Dinagyang fully booked diya kadabanan ng hotel kag mga inns no. And Guimaras could be accommodating kumbaga daw mga host na province iban nga mga wala na yasang may matulugan kasi may mga kilalaman ng mga hotel resort ang Guimaras na pwede gyud no gamiton sa naton sini mga turista diri sa ilang pagpadulong sa Dinagyang Festival. Kasaman pare ko kung makalagaw-lagaw sila sa syudad sa Iloilo, mapadulungan man nila ang probinsya sa Guimaras. Hindi na sila maalangan sa biyahe. Hindi ito alas 2 sa kaagahon ang last trip. Kag sa nakita naton na bentaha din sa mga kauturan ta kag tinguan ta sini nga magkakwa sang update kung anong status no sa mga subong January 22 na kita. And tinguhan tang malabuton luwat ang local government unit kung na-aprobahan ang ining request nila. Sa previous nga Dinagyang Festival Paricoy, nakapatuman sa kasubong nga setup nga na-extend wa gid. Why no? Kita sini nakapalabot kita sini sang concern sadto kay sang Vice Governor pa siya no? Siling naton Vice ang sitwasyon subong sa Parola Wharf sa pagkadamo sa pasahero ang ginakabalag-an naton ngati basi bala magka-stampede amo na ngati sang nagpunggo siya as mayor na tagaan ini siya sang opportunity ngati makapadala sang request kag di maka-request ni extend kiti sa hindi lang last year pare ko no before pagid nga mga previous pagid nga mga Dinagyang Festival why siyang ginapatuman nga extension amo na ngati lang tawon ta kung anong mangin pero ang ang Buena Vista tugtog alas 2 sa kaagahon may sila no ang halin sa Palayag Festival nila tugtog na February so medyo malayo kung ang Buena Vista ka papahordan so mayo na nga may Buena Vista hopefully diri man sa Banwa sa Hordan okay sa magbiyahe ka pa halin sa Buena Vista padulong Hordan laing gid akong direkta na mismo sa Hordan no ang halin diri sa syudad sang Iloilo. Kag lataon ta lang ni no kay tisubong January 22 kita may ang sulat yung padala kahapon ini no January 21 kay Engineer Bernardo Polo ang Regional Director sa Maritime Industry Authority. Ayun, pare ko madamog nga salamat sa imong suning nga balita. Balita sa Banwa sa Hordan para sa Bagong Pilipinas, Portarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, Mabian, mga balita may kantaran sa Dinagyang Festival from road closure to judging areas to extension of trips. May kantaran sa aton sunod na pagsinadya sa Dinagyang Festival. Para po sa aton mga kubdanan sa Radyo Pilipinas News Team.
Pantayan ang mga duga, mga detalye kag mga impormasyon na kagkanan sa pagsulong sa Ginagyang Festival karon nga tuig, and it would be on January 23 to 25. Sa Enero 23 mga biyan, bantayan ang illumination. 24 ang kasadiahan sa kaduhanan ang sadsad sa Calle Real. At siyempre ang religious sadsad sa bahin sa simbahan sa San Jose. Kag sa Enero 25 mga biyan, ang aton Ati Tribes Competition. Alas 9:53 sa aga, wala kita sa oras nga nabilin sa aton sininga pagpangalagan. Gusto taman nga magpalawig para maghatag sa duga nga informasyon. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sininga pagpangalagan. Lupta na kita liwat-was same time, same station, sa ngalan gilawang sa akong mga katuwang teknikal. Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nanging alaga, JP Herbas. Madami na salamat sa inyo nga pagpamati, halabira, Iloilo. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo